unang linggo nga po ng klase ng mga bata sa public school, ano po ang initial assessment ng DepEd? Ano po yung naging pinaka-challenging ngayong first week ng klase? Yes, naging matiwasay naman, maayos at planado ang ating opening of classes. Ang mga naging challenges lang natin ay yung mga paghahanap ng mga school records, yung kanilang mga Form 137, at syempre, lalo na sa una at pangalawang araw ng klase, nandun pa rin ang ating mga estudyante, lalo na sa kinder at grade 1, na umiiyak pa rin kasamang magulang, pero alam na naman ng mga teacher kung paano ito ayusin. Kaya sa kalaunan po, mga minor issues lang po ang ating nakita. Minor issues. Ma'am, puntahan ko po yung nangyari sa may Antipolo National High School kung saan merong mga bata na hinimatay. Aside from Antipolo National High School, meron din po bang mga kaparehong insidente na gano'n ang nangyari sa mga eskwelahan? Yun lang po ang aming nasagap, Ma'am DJ Chacha, no? The others naman ay talaga pong siguro masasabi natin 95% okay po yung kanilang opening of classes. Nagtanong po tayo sa ating field at wala naman pong ganong sinabing scenario. These are outliers. Sige po, para nagbigay naman po ng pahayag na yung ng Antipolo National High School tungkol sa pangyayaring yun. Oh, that's good. At least kung yun man lang ang nagkaroon ng ganong klase ng problema. Pero ma'am, ano po ba nangyari doon? Bakit po ba nagkaganoon? Nagkaroon daw ng problema sa scheduling. Opo, lalo na po yung yung transition. Di po ba mayroong single shift and then may ibang double shift. Sa kanila ay double shift. Makalabas yung mga bata. So, at nakita rin na maraming mga estudyante ang nag-enroll ngayon. So, yun po yung ginawa ng paraan nila. So, ibig sabihin, kakulangan pa rin po sa classrooms yung problema? Opo. May mga mga lugar po tayo na talaga pong kulang pa rin ang ating classrooms. Kaya nga, sabi nga ni Secretary Sani Angara ay pabilisin pa natin ang paggawa ng classroom at pagtingin ng iba pang paraan para lalo nating masolusyonan ang problema sa congestion. Saan pong area yung pinaka-tinitignan natin na may kulang talaga sa classroom sa mga bata? Una na po doon sa ilang parts sa Region 4A at dito din po sa National Capital Region at ilang mga highly urbanized cities po. Talaga pong kulang na ang ating mga classrooms kasi wala naman na pong buildable space. And so ang tinitingnan po natin dito ay ang paggawa na ng vertical classrooms, no? Yung papataas na po, hindi na po horizontal. Except in areas where meron pa silang espasyo para mag-build ng classrooms. Opo, palagay ko po, Ma'am Asek, maganda siguro ilatag muna ho natin para mas kauna-unawa itong ating pumpanayam. Sa kabuuan, ilan po ang ating classroom shortage, Ma'am? So far po, sa record po ninyo? So far po sa record namin, hindi pa po kasama dito yung nangyari sa Mindanao, ay meron po tayong 144,000 classrooms na shortage. Opo, 144,000? Yes po. Oo, ganun karami. 144,000. At dito po sa 144,000 kakulangan po sa classrooms, saan ditong region may pinakamarami? Wala po dito sa datos ko, Manong Ted, pasensya na po. Pero nag-iiba-iba po din kasi dahil biglang nagkakalindol, nagkakabagyo. Yun po yun. Opo. O sige po. So, ang nasa datos ko lang po, mga new construction, at ano pa po yung ibang mga proyekto para po mapabilis ang ating construction. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.